Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Bersikulo 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Bersikulo 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan nyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin nyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 12. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan niyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Unang Juan Kapitulo 2 Bersikulo 24. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Unang Juan Kapitulo 2 Bersikulo 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kanya. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo.
Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 7. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man, ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 11. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa. Ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa, mag-ibigan tayo. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos.